couple DC inverter. No need to pull down na mga dads. So pwede nga ba ito sa mga ibang aircon or brand? At ano nga ba ang disadvantage nito? So tara mga dads, let's go! Hello mga dads, welcome again to my channel, Martin. At ito na nga mga dads, ang babanatan natin ay isang fan motor ng isang split type inverter na ang brand nito ay Coppel. Ayan, Coppel mga dads, ayan. So, ang issue nito mga dads, maingay na yung bearing niya. Ayan o. So, hindi lang masyadong dinig siguro kasi naka Bluetooth mic ako, yung hindi maingay. So, tatanggalin ko lang para mas marinig niya. Wait lang. So, ito po yung tunog niya mga dads. So, parang siya sumisipol mga dads. So, kailangan ko patanggalin yung Bluetooth. So, bunutin ko lang. Ayan. So, medyo maingay kasi dito sa lugar natin. So, alam niyo naman, pabasa na. Medyo maingay na. Kasi tabli lang YouTube. Ayan. So, tagalin ko lang na mabilisan. Ayan, narinig ba mga dads? Ayun na nga mga dads, at narinig nyo na medyo maingay pa lang siya. Pero pag gabi mga dads, tapos pa tahimik yung lugar, maririnig mo o dinig na dinig mo talaga yung ingay niya, yung pagsipol ng aircon nyo. Kaya minsan, hindi nakakatulog si Mrs. Ayun, nagagalit siya. Hindi ko daw ayusin, may asawa daw siya na aircon tech. Hindi naman daw gumagawa. Sabi ko, nakakatamad kasing gawin. Ayan, wala kasing bayad. So ito pala mga dads, ito advice ko lang, huwag niyo po siyang gagamitan ng flat screw. Ito, kunin ko lang yung flat screw ko. Ayan, nawawala yata, patay. Ayan, so subukan ko lang hanapin. Papakita ko lang kung ano yung mangyayari kapag ginamitan mo siya ng flat screw. Ito, so ay wala na yata. Wait lang mga dads, hanapin ko lang. So, syempre, habang hinahanap natin, shoutout nga pala doon sa mga aircon technician natin dyan, mga master dad dyan na kahit walang bayad ay gumagawa sila. Ayan, proud ako sa inyo. Ayan po, so huwag niyo po siyang piklatin ng ganyan. Mababasag po yung pinaka kaha niya mga dads. Para lang kasi siyang bato na nakakrack mga dads. So, ang gagawin mo lang mga dads ay pupukpukin mo lang siya dito ng ganito. Ayan. So, syempre, pagpukpok mga dads, meron siyang technique mga dads. So, tara mga dads, let's go mga dads. So, pupukin natin siya. So, huwag niyo pong gagawin yung ganito, yung pupukpukin niyo siya ng ganyan. Pwede pong madisalign yung mga natin, yung mga shafting, bearing, or tamaan yung board natin mga dads. Ang gamitin nyo, may siwang po siya dito. Ayan mga dads. So, then, doon nyo po siya silsilin. Ayan. Then, suporta lang. Yung pagpukpok, wag mong ganong kalakas. Alalay lang. Then, paikot po yung pagpukpok para hindi mabitak yung pinaka-body natin mga dads. Ayan. So, yung pukpok po natin, mahina. Maliit lang po yung distansya, pero pasintak ng konti. Yung, alam mo naman po na hindi talaga masisira sa person na gagawin mo mga dads. Ayan. So, gagawin lang, paulit-ulit lang hanggang sa mabuksan siya. Ayan, mapansin nyo mga dads na sumiwang na siya. Then, ulit-ulitin mo lang siya ng ganun hanggang sa bumukas na siya. Ayun, so bumukas na siya mga dads. After nun, gamitan mo na lang siya ng pwersa ng kamay mga dads. Ayan. So dahan-dahan lang po sa pag-angat. Ayan, meron po kasi parang plastic yan. Ayan o. So yun po yung pinaka-sealed niya or insulation niya para hindi po dumikit yung mga board dun sa metal natin. Sa pinaka-cover. So itatabi lang natin siya. Then dito mapapansin nyo mga dads ayan, na hindi po siya basta-basta nabubunot. Kailangan mo po ng soldering iron dito at tatanggalin tong mga nakainang nito. Ayan o. So mga dads, kita ba? Ayan. So bago mo matanggal yung pinaka shafting niya, ayan, o yung bearing niya, kailangan muna pong tanggalin yung pinaka board natin. So gagamitan natin siya ng soldering pump or lead pump lead para matanggal po agad yung pinaka pagkainang niya mga dads. So ayan, so ito po. Then kailangan din natin ng soldering iron. Baba ka muna Ayan. Habang iniintay natin mga dads, ayan, hindi katulad ng mga iba, pagbukas mo, sasama na yung itong board niya. Ito naman, naiiwan yung board niya. So, kailangan mo pa ng soldering iron. So, baka kasi ang gawin nyo mga dads ay kumuha kayo ng flat screw, then persahin nyo siya, masisira yung board natin mga dads. Ayan.
So di kasi natin siya mabubunot, umaharang yung board niya dito. So kapag hinila natin siya, ito, tatama yung pinaka-rotor natin. Ayan. So kaya kailangan mo na talaga tanggalin dito. So pagbalik, di ka na malilito kasi may mga petla siya. At saka yan lang naman yung side na merong kailangang inangin or tanggalin. So subukan lang natin kung okay na yung shouldering natin mga dads. Linisin ko lang. Hindi pa pwede. Dito naman kasi pag ginanyan mo siya, mararamdaman mo na or makikita mo na malulusaw yung LED natin mga dads. So wala pa siya. Nantay lang natin mga dads ha. One eternity later. So gagawin muna natin, lilinisin muna natin siya. Then, para makikita ko na maayos. So, lagyan lang natin siya dito. Yan. Kaya kumapit. Ayun, kumapit na. Malusaw na siya. Doon yung sa palalambutin muna natin sila. So pag mga ganyan kasi di mo nilagyan ng LED, ay ang hirap nilang palambutin o pag melt. Kaya dapat lagyan mo muna siya ng LED mga dads, lalo sa mga brand new na mga component yan, ang hirap nilang palambutin pag di mo sila nilagyan ng ganyan. So tara mga dads, lambutan na. Ayan, hindi po ako professional na electronics or engineer or talagang gumagawa ng mga board. So yung mga basic lamang po yung alam kong gawin, katulad nito yung pag-iinang, pagpapalit ng bearing. So kasama na to kasi kailangan mo ditong gumamit ng LED. Then gamitan natin siya ng pump. Malambot, papump mo siya. Ibabad mo lang yung soldering iron, tapos pag nakita mo na nag-melt na siya, saka mo sabayan ng soldering pump. Ayan, so napansin nyo naman na nabawasan siya ng konti, medyo mahina lang or hindi natanggal talaga lahat, pero sa paulit-ulit mga kadads matatanggal naman lahat yan. So ulitin lang natin. Ayan, so pag nag-melt na siya, saka mo siya i-pump. Oops, dapat mabilis ka. Ayan, medyo mabagal ako dun mga kadads. Ito nga palang ginagawa ko mga kadads sa aircon namin. Ayan, so ginawa ko lang yung mga possible pag ginamitan mo siya ng flat screw, pinukpok mo siya ng martilyo lang na pwede mag-crack yung pinaka body niya mga kadads. So baka po kasi may mag-comment dito na nasira o na-crack ko yung unit ng customer natin. So mga kadads, update ko kayo later. Next. Let's go! Few moments later. At ito na nga mga kadads, halos nabawasan na natin ng 90% yung mga LED niya. Ayan po. So, habang pinapalambot natin siya, unti-unti natin inaangat yung board natin. Siyempre mga kadads, alalay lang po yung pag-angat. Baka mabali po yung board natin. So, maggagastos pa tayo, magbabayad pa tayo. Siyempre, nakakaya din sa mga customer natin pag nasira natin yung board. So, doble ingat lang po. Ayan. So, natanggal na natin siya mga kadads. Ito po yung board niya. Then, yung pinaka-plate niya or yung yung lagayan ng bearing niya, yung rotor niya, hihilahin mo na lang siya pataas. Ayan. So, yung pong mga block niya po na magnet na yan, iwasan nyo po na magasgas yan. Then, tulak nyo na lang po siya dito sa side. Tulungan nyo na lang po dito sa kabila para hindi po mapuwersa o di nyo na po kailangan pokpokin pa. Ayan. So, yan po yung pinaka niya. Huwag nyo pong hayaan na magasgas po yan yung mga magnet niya. So, sinubukan ko na rin palang lagyan po ng oil to. So, wala pong nangyari. Kaya nga ayun. So, naobliga po tayo na baklasin na natin siya. Ayan. So, tara mga dads. Let's go! Ito na nga mga dads, at ginamitan na natin siya ng puller. So, gagamitan lang natin to ng adjustable wrench para ikutin po yung pinakaulo niya para ilahin niya yung bearing natin. Ayan. So, ang pag-ikot po, ayan, hawakan nyo po yung
pinaka-puller para hindi po siya kumalabyos, or ano po ba sa Tagalog yun? Yung dumulas, ayan. So para hindi po siya dumulas, supportahan nyo rin po siya sa kalawang kamay. Then ikot lang po ng banayad. So pagpasensya nyo na kung hindi ko po nasi-center minsan yung camera natin. Ayan po. So dala po ng pagpuwersa, ayan. So mapapansin nyo na kung unti-unti na pong umaangat yung bearing natin. Ayun, so natanggal na. Ayan po, so yun po yung sinasabi ko na magnet, na ingatan nyo po na magasgas, mabasag po yun. So ayun mga dads, let's go. At finally mga dads, at natanggal na natin yung mga bearing niya. Ayan po. So, ito po yun. Oops, madulas pa. Itong mga bearing mga dads, pag bibili kayo, meron silang mga code. Ito yung code niya, ayan, 608Z. Medyo blurred lang. Makikita nyo naman po dito na nakasulat siya sa bearing natin. So, tingnan ko lang. Dala ko lang dito. So, ayaw talagang makita. Naiya siguro. Oops, subukan ko lang na i-adjust yung camera. So, 608Z mga dads, or mas maganda kung wala po siyang code, pero kadalasan may mga code po talaga yan. Dalhin nyo na lang po yung pinagtanggalan nyo ng bearing. Sa mga hindi pa nakakalam kung saan nakakabili nito, makakabili ka ng mga bearing sa mga auto supply at mga tindahan talaga ng bearing. Tulad po dito na meron po talaga na nagtitinda na bearing lang po talaga yung mga tinitinda nila, iba-ibang klaseng size ng bearing. So nandito po tayo sa shop natin, habang walang gawa, binabanatan natin to. So tara mga dads, let's go! Ito na nga mga dads, at nakabili na tayo ng bearing. Ayan po, so ilalabas ko lang dito sa may wagang plastic natin. Ito po yung mga nabili natin bearing. So usually pag bibili tayo ng bearing, dinadala ko talaga yung pinagbaklasan ko para sure na sigurado. Ayan, so tulad po ng dati, para tumagal po yung mga bearing, ay nilalagyan natin sila ng grasa. Ayan, so pampadagdag buhay po yan sa mga bearing natin. So pag nilagyan mo siya kaliwat kanan, ito mga dads, pansinin nyo itong bagong bukas natin, halos wala siyang grasa. Ayan, kaya kailangan natin siyang dagdagan para mas gumanda yung lubrication niya. So mas maganda kung ilalagay nyo ditong grasa, yung pang high temp, para mas sure, or pang heavy duty talaga. Meron kasi mga grasa na ordinary na sa katagalan nawawala or nasusunog mga dads dahil sa galaw ng mga bearing natin, yung mga bulitas sa loob. So yung mga dalawa, lalagyan po natin sila para sure po na tumagal yung mga bearing natin. So tara mga dads, let's go! Siyempre pagkatapos natin siya lagyan, natin balik yung mga cover niya, pupunasan natin itong mga dads. Ayan, pati yung lamesa ni Kuya Kram na lagyan ko ng grasa, yari tayo dito. Ayan, subukan natin kung magpipit na siya. Ayan, so ipus mo lang siya hanggang sa makita mo madiin. Ayan, medyo malapit na lang siya, then konting pokpok na lang. Ayan, ginamitan ko siya ng open wrench na digest mga dads para pit na pit dun sa pinakagitna. Then yung pagpokpok, dahan-dahan lang mga dads, matatansya mo naman yung pwersa kung dumidikit mo ba siya or lumalapit na siya doon sa pinakahangganan niya mga dads. Ayan, so sakto na siya. Then ito, ilalapat mo lang siya dito, then pukpukan mo lang siya ng konti na maglalapat siya, then baligtarin mo na siya. Ayan, so pinukpok ko siya ng paganyan, then pinukpok ko siya dito sa taas. Ayan, so di ko na siya napukpok dito sa lamesa, baka kasi masira. Tapos konting punas lang mga dads, then iwasan din pala natin ito po yung sinasabi ko kanina ng mga magnet. Ayan, iwasan po na mabasag or magasgas po yung mga yan mga dads, kasi yan po yung nagiging magnetic field niya para umikot po siya. At ito pa mga dads, pag ilalagay mo siya, make sure na malinis po itong sa gitna niya. Ayan o, yung sa gilid-gilid niya na parang silver. So wag niyo pong gamitan ng liya. So okay lang po yung tuyong basahan. Then ibalik na natin yung board niya. Ayan, wala po kayong kalito. Dito po yung wire niya sa may kulkol. Then yung mga terminal niya, makikita mo naman siya dito. Ayan, sa banda dito lahat siya, dito sa baba sa video natin mga dads. Make sure lang na mga dads na lapat talaga siya bago natin siya lagyan ng LED. Ayan, so bago natin siya i-fix. So pwede na siya mga dads. Tara, let's go. After nun, ayan po ang mga kailangan natin: soldering iron, LED, saka plies na patungan. Ito mga dads, at pansin nyo na medyo paside siya, so medyo ingat na ingat lang ako dito kasi yung board natin, pag nababad po siya ng LED, pwede siyang masunog o magkaroon ng burn or masira mga dads. Kaya doble ingat lang, yung pagka-init niya lang, iangat na natin siya agad, then next na naman, ganon. So para maiwasan natin yung pagka-damage. So mga dads, kung bago ka lamang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos.
At kung nagugustuhan nyo itong video to or may natututunan kayo, please don't forget to like our videos. Ay napakalaking tulong nito sa ating channel. So tara mga dads, let's go! Ayon po ako sa papansinin nyo, halos hindi po nagkaiba yung pag-iinang natin kanina at saka ngayon. Medyo using ko lang to ng konti, medyo pakulubot kasi siya. Ayan. So ito na po yung naibalik nating board. Ayan po. So hindi po masyadong halata yung repair natin, no? Very good tayo ng konti dito. Yay! So ayan, no? At least kaka-practice po natin sa mga ibang bagay. Ayan, sa mga mic na re-repair natin. So medyo nahahasana po tayo ng konti. So medyo hirap lang tayo sa pag-trace sa board, pero may mga bagay naman na nare-repair pa rin tayo. Siyempre pag hindi na alam, wag na nating subukan, lalo na kung medyo critical na. So ayan po, ibalik natin itong pinaka insulation nya, then yung cover. So tandaan lang po, dapat mayroon kayong pattern dun sa cover nya para maglapat po yung foam dito sa pinaka cover. So tara mga dads, balikan na, let's go. Then yung pagpukpok, dahan-dahan lang yan, paikot po yung pagpukpok para maglapat po talaga yung pinaka cover natin. Yan, after nun mga dads, ito po, wag niyo pong kakalimutan na lagyan ng grasa. Ayan, minsan kasi mga dads, kung hindi nyo lang napapansin or di sa mga nagkaka-experience na umiingay yung mga aircon nila, isa po yun sa dahilan kung bakit nagiging maingay yung aircon nila. Kasi metal to metal, tapos nagkikiskisan, wala po siyang grasa, wala siyang lubrication, kaya nangyayari, kumikiskis siya, doon po nagiging maingay yung aircon natin. Dito na nga mga dads, ilalagay na natin siya, assemble na natin siya. Ayun, dapat lapat po yung rubber niya dito sa pinaka body niya. I-shot mo lang po yung pinaka wire niya doon, kasi doon po yung daan ng wire niya papunta doon sa board. So iba-iba po yung design niya. Maganda po mga dads, pag nagtanggal kayo ay i-video nyo po siya para hindi po kayo malito or picturean mga dads, para may balik po natin na maayos yung mga tinanggal natin. Make sure lang na mga dads na ibalik natin tong mga tornilyo. Napakalaking bagay po nito, lalo na po dito sa fan motor natin, na kapag umikot siya tapos wala siyang tornilyo o kulang, pwede siyang makalas sa vibration o sa pag-ikot niya, pwede masira yung aircon natin mga dads. Ayan, so make sure na sakto lang yung pag-ikpit. Then dito, ipupush mo lang siya pababa. Ayan, ayun, lapat na siya. Then ito mga dads, isang technique dito para hindi sumayad yung blade natin. Ayan, mapasin nyo na gumagalaw siya. Ayan po, so i-center nyo lang yung pinaka pan blade natin. Pag center na siya, saka nyo po doon sa higpitan dito sa pinaka tornilyo na dito sa loob mga dads. Ayan, kapag nahigpit na siya, sigurado na po tayo na hindi na po sasayad dyan mga dads. Ayan, so higpit lang natin ng konti, medyo lost thread na kasi siya, kaya sinigurado natin na mahigpit talaga siya. Dumako naman tayo dito sa hindi na kailangan ng pull down or pump down ng isang split type aircon. Ayan, so malilinis mo ng maayos dito yung evaporator nya. So para sa akin, mas hassle lang siya yan, kasi kailangan mo pa ng mga tali-tali, sabitan. So kung wala kang magsasabitan, hindi mo siya may tatali. May possible pa na pwede ka mang mabalian ng copper tube dito. So ang ano lang dito para sa akin ay gagamit ka pa rin ng wash bag. Ayan, so pwede kang makabasa dito yung saluan mo. Unlike sa pump down, sa labas ka, kahit kalasin mo siya ng unti-unti, kahit lagyan mo siya ng dirt removal, hindi ka makakaabala dito at mababanglawan mo talaga siya ng maayos. So para sa akin, mas okay ang pump down kaysa dito. Kayo mga dad, ano ba ang mas okay sa'yo? Yung ganitong style or pag pump down? So yung pagbubutas, sa kaliwa ko po siya ginawa. So para hindi na po nababali yung evaporator natin. So yun mga dad, comment nyo naman below kung ano ba ang mas okay sa inyo. Ang pump down or yung ganitong style. So siya nga pala, hindi po lahat ng brand pwede yung ganitong design or ganitong technique o style ng paglilinis mga dads. May mga ibang brand na kailangan mo talaga siyang ibaba kapag gusto mo talaga siyang malinis na maayos. So, mga dads, sana nagustuhan nyo itong video nito. So, see you my next video. God bless!